Okay guys, ito na ha. I-open ko na tong ating bill. Hey guys, welcome back to our channel. As promised, ito na yung bill ng Meralco. Dumating na sa atin. I-reveal na natin yung magkano bill natin for the whole 1 month na kasama na natin ginagamit araw-araw yung ating aircon na Midea 1 horsepower full DC inverter. Oo nga pala guys, ginamit namin yung aircon na paliwanag ko yun sa part 2. Sana panoorin nyo rin yung part 2 nito para malaman nyo kung paano namin ginamit yung aircon, ilang oras, araw-araw ba, from what time, tapos ginamit ba namin sa hapon, paminsan-minsan. Yun, malalaman dun sa part 2. Pero syempre, along the way, baka ma-discuss ko rin yun. So, kung gusto niyo na mas detalyado, panoorin niyo po yung part 2. Ngayon po, isasama ko na rin na babanggitin sa inyo na habang nag-aircon kami, nag-start kasi yun April 10 eh. Makikita niyo yun sa part 2 natin kung mga anong petsa namin yung start na gamitin ng tuloy-tuloy yung aircon natin. Yun kasi ay hindi namin gamit ng tuloy-tuloy nung part 1 ng video tungkol sa review ko ron sa aircon namin dahil nga yung panahon na yon ay umuulan. Actually maraming bagyong dumaan nung time na yon. Pero eto ngayon isasama ko lang sa i-discuss ko na habang ginagamit namin yung aircon, nagkaroon kasi ako ng mga project. Gumawa ako ng rocket stove, gumawa ako ng mga kasi may mga extra kaming kahoy galing sa paleta, ginawa ko siyang bangko. So ginamitan ko yan ng mga power tools. And then dumating yung time na biglang tumaas yung presyo ng LPG. Alam nyo naman, from 1,000 pesos naging 1,350 pesos yung Petron Gasol. So kailangan naming gumamit muna ng rice cooker kasi parang naisip namin na baka sa time na yon mas economical gumamit ng mga electric appliances. Gumamit kami ng rice cooker tsaka electric kettle. Yun na kailangan din natin i-consider yon. Pero medyo natigil yung paggamit ko ng computer. Hindi ako masyado na video editing dahil ang channel natin ay sa kasamaang palad ay nasuspend. Pero walang problema yon. Ngayon, bibigyan ko kayo ng idea kung economical ba, sulit ba gamitin itong Midea 1 horsepower full DC inverter. Malalaman nyo ngayon. Mamaya i-reveal na natin. Okay? Okay guys, ready na ba kayo? Ito, bill natin. I-open ko na to. Kung mapapansin nyo, tinatakpan ko ng daliri ko tong pangalan para sa ano natin, privacy. So, ito hindi pa to na-open. Ngayon ko pa lang siya i-open. Actually kasi dahil meron kaming usapan. Hula-hula system kami. Ang hula ko ay aabot ng 3,300 ang bill namin. From the usual 1,400. Pero ang hula ni baby ay 3,600. Mas mataas pa sa hula ko na 3,300. Ang hula naman ni Miko dyan ay 2,900. 2,900 ang hula niya, mababa. So, ang nangyari kasi, baka manalo nito si baby kasi nga gumamit ako ng mga power tools eh. Gumamit din kami ng electric kettle at saka rice cooker. So, baka lumampas pa sa 3,300 ang bill namin. Pero, sana ako manalo kasi bawat isa sa amin nag-contribute ng 100 pesos. So meron kaming 300 pesos na naipon at kung sino ang may pinakamalapit na answer dito sa pinakamalapit na hula, answer tuloy no? Parang game show no? May pinakamalapit na hula dito sa presyo nito ng bill ay siyang kukuha lahat nun. Okay? So, 300 pesos yun. Sayang yun. Ito na po, i-open ko na. Tananan, tananan, tananan! Mukhang panalo si Miko dyan. Hoy!
Ang pakababa lang, 2,454 lang. Sus Mario Jose. Dagdagan lang kami ng 1,000. Okay? Ayan, ito po yung bill namin. Ayan, nakita nyo? Yan yung bill namin sa Meralco. Dagdagan lang ng 1,000. Ito po yung history, oh. Tingnan nyo, para may idea kayo. Ayan yung history. Makikita nyo rito yung graph. Yung mga consumption namin for each month. Makikita nyo dyan. Tapos, may comparison din yan doon sa last year, the same month. Okay. So, dito, lumalabas na ang nanalo ay si Miko dyan. Si Miko dyan. Kasi ang hula niya ay 2,900. So, mas mababa pa dun sa hula ko na 3,300. Malayong malayo dun sa 3,600. Biro mo. So, nadagdagan lang ng 1,000 pesos yung bill namin. Teka, alamin natin yung... Oh, ganun pa rin halos yung ano niya, oh. Yung rate ni Meralco. 14 point something pesos per kilowatt hour. Ayan. So, kung napanood nyo yung part 2, diniscuss ko rin yan yung tungkol dyan sa rate ni Meralco. So, it shows na kahit na gumamit ako ng mga power tools nung naggawa ako ng rocket stove at saka yung mga bangko namin. Ilang bangko yung ginawa ko? Dalawa ba? Dalawa o tatlo? Nakatatlo na ako nagawa ng bangko. Tapos gumamit pa kami ng electric kettle at saka rice cooker. Pero hindi naman tuloy-tuloy yan, guys, ha. Gumamit ako ng electric kettle at saka rice cooker. Mga siguro mga 3-4 days, 1 week, mga ganyan lang. Tapos random pagka medyo mahangin, hindi kami masyadong gumagamit ng rocket stove. Kasi rocket stove yung ginagamit namin ngayon para sa pag-init ng tubig, ganyan. Tsaka pag luto ng kung ano-ano. Yung binabanggit ko nga pala, guys, na mga power tools ay yung mga barena, yung angle grinder, tsaka yung electric yung impact drill. Yun, kasi ano yun, di battery yun, pero ilang beses ko rin chinarge yun tsaka welding machine, kasi nag-welding ako ng rocket stove at saka yung kaha ng piano. Ayun. So medyo matakaw rin sa welding machine at saka sa sa angle grinder. Yun, madalas kong ginamit yun nung time na yun. So yun, guys, at least may idea na kayo. So nasa 1,000, i-less mo pa yung gamit namin ng power tools, magkano na lang yun? Imaginein mo. So sobrang tipid ng Midea na full DC inverter. Compared yon syempre dun sa mga dating nagamit kong aircon na mga conventional na aircon, hindi pa mga inverter type. How much more kung branded talaga yung kinuha mo? I mean, yung mga talagang well-known brand na mga galing Japan or galing, alam mo na, yung mga may pangalan talaga, tulad ng mga Panasonic, Coppel, Daikin, Samsung, LG. Ayan yung mga malulupit na brand. Ito kasing Midea, Chinese brand. Kaya sobrang mura niya. Nasa 16,000 plus lang. Compared mo dun sa the same horsepower na ibang brand na katulad ng mga Panasonic, Samsung at saka yung mga Coppel. Nasa 23 pataas na yan. 23,000 pataas. Yung 23,000, naka-sale na sila noon. Yung parang mga clearance sale, mga ganun na yun. Usually, pataas talaga ang presyo niyan. Ito, 16,000 plus. Wala pang 17,000 makukuha mo. Eh di, sulit na. Okay, guys, so hanggang dito na lang. Ito na yung pinakahuling part ng video na to sa ating product review ng Midea Full DC Inverter 1 horsepower.
Yung mga hindi pa nagsasubscribe, pa-subscribe na lang po. At saka pa-like and share para ma-share nyo sa mga kilala. Okay? God bless po. Peace.